Sabi siya, the Lord has given us this night or this day. So let us celebrate it, no, with joy. Receive His truth with open hearts, and let us allow His truth to transform our very lives. Are you ready for the Word? Always ready. Isa pa. Are you ready for the Word? Always ready. Isa pa. Are you ready for the Word? Always ready. Amen. Kapag tatanungin kayo, if you are ready, you will answer always ready. Laging handa dapat ang mga anak ng Diyos. Amen ba? Amen. Amen. So ngayong gabi mga kapatid, we will continue and we will end this School of Ministry topic or lesson, which is the doctrine of... Wala kayong gana eh. Wala naman tayo eh. Isa pa, kada ba tatayo ako dito, kine-question ko yung gana ninyo. Isa pa, the doctrine of what? The doctrine of salvation. Ang mga anak ng Diyos dapat ganado. Amen ba? Amen. Hanggang mamaya yan ha. Yung mga katabi ninyo, kapag nakikita ninyo, may sumasabit na ng mga demonito sa pilik mata. Ano ninyo ha? Gisingin. Bawal matulog dito. Sabi mo sa katabi mo, bawal matulog. Huwag mag-Facebook. No? Kunyari, notes, pero nag-chat. No? Kunyari, notes, pero nag-Facebook. Huwag ganyan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Amen. Tawan-tawa kayo dyan sa likod ha. Amen. So let us start this night's topic, no, with a statement. Alam niyo ba mga kapatid, when it comes to salvation, or yung pag-aaral patungkol sa kaligtasan, maraming Kristiyano ang totoong ligtas. Am I right? Taas ang kamay ang lahat ng ligtas. Ang iba na dalawang isip pa. Am I saved or not? No? Marami kasing ganyan, to be honest. No? Maraming Kristiyano totoong ligtas. Amen. Amen. Pero hindi sila sigurado na ligtas sila. They do not know if they are saved or not. Sino dito sigurado na? Amen na hindi sigurado, baka may ginagawa pa. Amen? No, hindi sila sigurado kung ligtas na ba sila o hindi. Hindi dahil fake yung salvation na natanggap nila sa Panginoon, kundi dahil kulang yung pagkaunawa nila sa kung ano nga ba yung tunay na assurance ng kaligtasan. Sabihin niyo sa akin, assurance. Isa pa, assurance. Amen? Hindi nila alam o hindi nila tunay na nauunawaan ano nga ba yung assurance ng salvation. Bakit? Kasi baka kapag service, kapag ka nagme-mensahe about salvation, hindi ka nakikinig. So that you don't know if you are saved or not. You are just using your phones. O kaya nandito ka, you are present physically, but you are spiritually absent. Amen ba? Amen ba? Di ba absent? Amen ba? Amen. No, mga kapatid, at alam niyo ba, kapag kulang yung pag-unawa natin when it comes to the doctrine of salvation, madaling pasukin ng doubt ang puso natin. Amen, mabilis tayong magtataka, mabilis tayong, alam niyo yun, magdadalawang isip, ligtas na ba ako o hindi? Amen, kapag may doubt, of course, maaapekto ka niya ng buong Christian life mo. Amen ba? Amen, your joy, it will become unstable. Amen? Your service mo, you will become hesitant. Bakit ka ba naglilingkod? And also, your prayer life will become weak. Sino dito na nanalangin pa? Sino dito malakas pa ang panalangin? Amen? No? At minsan, pati yung identity mo, say it with me, identity. Amen? Pati yung identity mo kay Christ, nagiging malabo. Amen? You are questioning, anak ba talaga ako ng Diyos? Ligtas na ba talaga ako? Amen? Because let's be honest, mga kapatid, may mga panahon naman talaga na tatanungin, tinatanong natin yung sarili natin na safe na ba talaga ako? Sino nagtanong niyan? Totoo bang ligtas na ako? Sino nagtanong niyan? Amen? Because I once, no, question myself, totoo bang ligtas na ako? Baka nagkamali lang ako. O bakit parang wala akong nararamdaman kapag worship kung talagang ligtas ako, ba't di tumataas yung balahibo ko? Amen? Many Christians ask me that. No? Kapag nagka-counsel ako, madami nang nagtatanong yan sa akin. And you know, these questions are normal. Amen, normal lang yan ang tanongin natin. Bakit? Kasi kahit mature na ang isang believer, meron at merong mga season na ganito. Lalo na kapag tayo'y napapagod. Amen, kapag tayo'y nasasaktan. O di kaya kapag tayo'y nakakaranas na ng spiritual dryness o kaya ng hindi sinasadya pagkakamali. Sino dito nakaranas ng ma-burnout? Taas ang kamay. Ako lang.
Amen, lahat tayo. No? We once, or we have experienced to be burnt out. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, the problem is, kung hindi natin hahanapan ng sagot sa Bible, yung mga tanong na ito, yung mga binabit kong tanong kanina, pwede tayong maligaw sa doubt. Pwede tayong maligaw sa fear. Salamat po. Pwede tayong maligaw sa insecurity. But when we open our Bibles, makikita natin, mga kapatid, that God never designed the Christian life to be lived in constant uncertainty. Amen? Yung puno ng doubt. Puno ng pagdadalawang isip. Amen ba? Are you still there? Amen? He did not intend for us to live guessing. No, namuhula tayo, ligtas na ba talaga ako o hindi? O kaya, you are depending on your feelings alone. Na kapag nararamdaman mo ang Diyos, nararamdaman mo ang banal na Espiritu, ay ligtas ka. Eh paano kung hindi mo maramdaman? What does it mean? Hindi ka naligtas? Ganyan ang mangyayari if we will not depend on the Scripture. Amen ba? Are you still there? Amen? At sa 1 John, chapter 5, verse 13, malinaw ang sinabi dyan. Pakibasa mga kapatid. 1, 2, 3, go. These things have I written unto you, that you may know that you have eternal life. Amen. So nakita niyo yung underline natin. Anong naka-underline? No. Ano ulit? No. No. Amen. Hindi sinabi ni John that you may guess na manghula ka. Hindi sinabi ni John that you may feel sometimes. Ang sabi niya John, that you may? No. That you may? No. No. Na dapat alam mo. Sabi mo sa katabi mo, dapat alam mo. Amen? Ibig sabihin yan mga kapatid, ang assurance ay hindi luxury. Amen? Ang assurance, hindi yan bonus. Amen? It is part of God's design for every believer. Amen? Binigay niya yan sa atin. It is not optional. Amen ba? Are you still there? Amen? Because God wants His children to know their salvation. Dapat ang mga anak, dapat alam na naligtas sila. Amen ba? To walk confidently and to live peace with the Lord. So tonight, we will go deep. Sabihin nyo, deep. Biblically. And doctrinally. Pag doctrina lang usapan, maraming nakakatulong. Kaya i-check ninyo ang inyong mga katabi. Amen? So that your assurance will not be based on emotion. No, will not be based on feelings alone, on experience, or on personal performance, but on the truth of God's Word. Sa salita ng Diyos, sa pagkilos ni Kristo, sa ginawa ni Kristo, and to the witness of the Holy Spirit. So number 1, are you ready? Ayan na naman. Are you ready? Amen. So number 1, pakibasa. The elements of assurance. Kapag pinag-uusapan natin ang assurance, mga kapatid, kailangan malinaw sa atin na hindi ito nakatayo sa isang bagay lamang. Hindi sinabi dyan na element. Merong letter S. Ibig sabihin, it is plural. Hindi isang bagay ang tinatayuan yan, kundi marami. Amen? Hindi ito, no, simple, okay yung pakiramdam ko ngayon, kaya saved ako. At hindi rin ito, marami ako nagagawang mabuti, kaya sigurado akong ligtas ako. Di ba ganun ang turo sa ibang relihiyon? Amen, gumawa ka ng mabuti and you will be saved. Tama naman. Amen. Tama. Pero kulang. Amen? Kulang. Because if assurance is only based on feelings, it will always change. Bakit yung feelings natin? Yes, I mean, it is valid, pero hindi yan reliable. Dahil nagbabago yan. At kung nakabase naman yan sa performance mo, it will always be unstable. Kasi hindi naman lagi magaling ka. Amen ba? Hindi naman lagi nagagawa mo yung best mo. Amen ba? Dahil walang tao ang consistent at perfect. Amen. Kaya ang ginagawa ng Bible, mga kapatid, binibigyan tayo ng multiple evidences. No, parang layers. No, parang magkakapatong na patotoo that together confirm whether a person is truly in Christ. Kaya tanongin mo yung katabi mo, totoo bang na kay Kristo ka na? Amen? Hindi dapat isang proof lang.
Amen? Kundi dapat maraming ebidensya. Di ba sa korte, hindi ka pwedeng magbibigay lang ng isang ebidensya. Am I right? No, kailangan marami kang i-represent. No? So that your statement could be proven true. Amen? Kailangan maraming evidence na sabay-sabay nagtuturo sa iisang katotohanan. At isa sa pinakamahalagang element na ito ay ang number 1, the witness of the Spirit. Sabi sa Romans chapter 8 verse 16, hindi ko yan dyan ilagay so that you can open your Bible, sabayan ninyo ako sa inyong Biblia. Sabi dito, the Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. Ano daw tayo? Mga anak daw tayo ng Diyos. Ngayon, himayin natin ito. Himayin natin ito. Yung phrase na ginamit dyan, ang sabi doon, bears witness. Nangangahulugan ito ng testifying together. No? Testifying, sinasabi mo. Ibig sabihin, may dalawang nagpapa-totoo. Ano yung dalawang yun? Unang-una ay ang spirito natin. Sabihin nyo, our spirit. Pangalawa is the Holy Spirit. Amen ba? Nakakasunod? Amen. So before salvation, mga kapatid, maaaring naniniwala tayo sa Diyos. Amen? Kahit hindi pa tayo nandito sa simbahan, nandito tayo sa ibang religion, naniniwala tayo sa Diyos. Amen? Ako dati hindi. Amen? Maybe, noon, you know who Jesus is. No, kilala mo kung anong pangalan niya. You may know about God, about Jesus. You may agree that He exists. Na totoo, nag-exist ang ating Diyos. You may even respect Him, but everything is still intellectual. Amen? Pag sinabing intellectual, saan ang nagagaling? Sa isip lang. Alam mo lang. Amen? Walang personal confirmation. Saan mo? Alam mo ba talaga? Sa'yo ba talaga nang galing? Do you feel it? Do you experience it? Pero mga kapatid, kapag ang isang tao ay tunay na naligtas, may nangyayaring pagbabago sa loob. Amen? Kapag ang tao, ang Kristiyano, totoong binago, o totoong na kay Kristo, dapat may pagbabago. Amen ba? Amen ba? Amen. Kaya kung ganyan ka pa rin, kagaya nung kung paano ang kinatagpo ng Diyos, then you need to question yourself. Examine, totoo ba ang na kay Kristo? Na ako? Amen? Kasi dapat may nangyayaring pagbabago sa loob. Hindi na ito agad nakikita sa panlabas, pero dapat nararamdaman ko sa panloob. Amen? And eventually, makikita na rin dapat ko sa panlabas. Amen ba? So sabi nga ni Sister Tess kanina, dapat ang totoong testimony, hindi yan yung laging sinasabi. Dapat nakikita yan. Amen? Ginagawa yan. Amen ba? Are you still there? Amen? Kapag ang isang tao ay tunay na liligtas, may nangyayari dapat na pagbabago sa loob. At linawin natin mga kapatid, yung pagbabagong ito, hindi ito simpleng emotion. Hindi ito goosebumps when it comes to worship. Or if you are worshiping, praying to the Lord. Hindi rin ito yung pag-iyak ninyo every altar call. Amen? Are you still there? Those things can happen. Totoo, nangyayari yan. Iiyak ka, mag-goosebumps ka, but they are not the foundation. Hindi yan yung pundasyon natin. Hindi yan yung pundasyon ng isang Kristiyano. Because the witness of the Spirit is a deep inner awareness. Sabihin niyo, awareness. Amen? It is a deep inner awareness that cannot be easily explained. Hindi natin ito madaling maipapaliwanag, pero it will be clearly experienced. Mararamdaman natin. It is the realization that God is no longer just God. Hindi lang siya Diyos, kundi ano mo siya? Ama mo, tatay mo. Amen? So may naging pagbabago. May shift sa relationship. Amen, kung dati you feel that He is distant, He is just God na hindi mo maabot, hindi mo kayang malapitan, ngayon may pagbabago. Na hindi na lang siya basta Diyos lang, nagiging ama na siya ng buhay mo. Amen? Are you still there? Kaya nga sabi diba sa Galatians chapter 4 verse 6, sabayan niyo na lang ako, sabi dito, and because you are sons and daughters. Ano na tayo? Sons and daughters, mga anak ng Diyos, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. Saan daw pinadala? Sa puso natin. Into your hearts, crying out, Abba, Father. Amen? Abba, Father.
Yung salitang Aba, mga kapatid, hindi yan formal. Amen ba? Amen, hindi yan totally masyadong ginagamit. At hindi rin yan parang sir, no? Or boss. Amen, or Lord. Amen, hindi yan ganon. It is intimate. Sabihin niyo sa akin, intimate. Amen, parang papa. Amen, tatay, ama. So, ibig sabihin, mga kapatid, merong closeness. Amen? May closeness, may connection, at meron ng nabuong relasyon. Amen ba? Are you still there? Amen? And from a theological standpoint, ito yung tinatawag na internal testimony of the Holy Spirit. Amen? Nasa panloob daw natin yun. Ibig sabihin lang ito, yung Spirit mismo yung nagbibigay ng confirmation sa loob mo na ikaw ay anak ng Diyos. Do you feel that you are a child of God? Amen. No? Pero gusto kong i-balance ito dahil dito maraming nagkakamali. Amen? Hindi ibig sabihin ito that there is an internal testimony of the Holy Spirit. Hindi ibig sabihin ito na araw-araw mararamdaman mo siya emotionally. Amen? Hindi ganun yun. Hindi araw-araw you may feel that you are powerful, that you are with the Lord. You may feel that you were distant. May mga araw na ganun, hindi lagi. No? Malakas. No, hindi ganun. No, kasi may mga araw na dry tayo. Amen ba? Lalo na if you are very tired. No, kapag pagod ka na. May mga araw na parang wala kang nararamdaman. Sino nakaranas niyan? Amen? At may mga panahon na parang ang layo-layo ng Diyos. Pero alam niyo, kahit sa ganitong moments, mga kapatid, I want to encourage you, no? Mapapansin natin na may longing pa rin tayo sa Panginoon. Amen. That we still want the Lord. Amen ba? Naiisip pa rin natin siya. At kapag nagkakasala ka, may conviction pa rin. Amen? Hindi yung kapag nagkasala ka, sige, wala na, okay na, maligid na. Amen? Amen, because you know, mga kapatid, every single day, I am receiving many counseling. Sabi ko nga nakaraan, di ba? 20 ang minimum na counseling ko every single day. At alam niyo, sa dami ng mga isa lang, halos ang pare-pareho kong pinapa-counsel nila. They feel na wala na sila sa Panginoon. They feel na hindi na sila ligtas. Bakit? Kasi hindi na nila raw nararamdaman ng Diyos. Dito maraming nagkakamali. Bakit? Hindi kasi sila nakaangkla in the scripture. Hindi sila nakatayo at the foundation. Nakabase lang sila sa emosyon. Nakabase lang sila sa nararamdaman. Nasabi sa akin ng isa, kasi po kapag nag-worship, di na tumataas yung balahibo ko, wala na sa akin si Holy Spirit. Hello? That's not it. That's not the foundation of a Christian. Amen? Please remember, let us not be led by our feelings or by our emotions alone, but we are led by the Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, dapat ang banal na Espiritu ang naglilid sa'yo. Amen? Yun yung mahalaga. Amen? Because that conviction is not condemnation. Amen? It is evidence of life. Ibig sabihin yan, buhay ka. Sabi mo sa katabi mo, buhay ka. Amen? Isipin na lang natin, mga kapatid. Ang patay, may pakiramdam ba? Ang patay nakikiramdam ba? Nakakaramdam? Hindi, nagpaparamdam. Sabi nila, hindi na nakakaramdam, pero nagpaparamdam. Pero ang buhay, anong nangyayari? Nakakaramdam. Pero minsan, hindi nagpaparamdam. Nagkakabantag. Amen? Do you get the principle? Ang patay, walang pakiramdam. Ang buhay, may pakiramdam. In the same way, kung spiritually dead ka, ano mangyayari? Hindi ka bothered sa kasalanan. No? Hindi mo na naririnig yung small, still voice of the Lord. Hindi mo hahanapin yung Diyos. At hindi ka maaapektuhan kahit malayo ka sa Kanya. Amen? Yun yung tunay na patay at wala na sa Panginoon. Hindi dahil hindi mo lang napipil, patay ka na. Hindi ganun yun. Maraming nagkakamali dyan. Let us still anchor to the Holy Spirit or to the Bible. Dapat bounce back tayo lagi sa Bible. Amen ba? Amen? Pero kung buhay ka kay Kristo, tanongin mo katabi mo, buhay ka ba kay Jesus? Buhay ka ba kay Jesus? Sabihin mo Baka sa mamaya tulog na eh.
Amen? Marami hindi mapatay pero tulog spiritually. Amen? Gising. Igisingin natin. Amen? Kung buhay ka kay Kristo, kahit nahihirapan ka, kahit nagkakamali ka, kahit nagkakasala ka, kahit may struggle, hindi ka komportable sa distance. Hindi ka komportable, hindi mo siya nararamdaman. Amen ba? Amen? You will seek. You will know. Amen? Amen? Sino dito yung hindi na nararamdaman pero okay lang? Amen? Taas ang kamay, mamaya punta ka dito sa harap. Activation tayo. Amen? Delikado yan. At yan mismo mga kapatid, ang isa sa pinakamalinaw na evidence, sabihin nyo nga, evidence. Na ang Holy Spirit ay kumikilos sa buhay mo. Na ang Holy Spirit ay nandyan pa rin sa puso mo. Amen ba? Dahil hindi ka mapakali na malayo ka sa Diyos. At mga kapatid, that's not weakness. That is assurance working from the inside. Amen ba? Nakuha yung number 1. Nakuha yung number 1. Nawawala na eh. Isa pa, nakuha yung number 1. Amen. Alam mo pag nangangaral ako, gusto ko energetic yung congregation. Amen ba? Amen. Hanggang mamaya yan. Number 2, pakibasa. Ang gagaling mag-pause. Isa pa, pakibasa. Ano yan? Bakit naragdag? Tanggalin the Spirit. The testimony of the Bible. Pasensya na. Ayan, muntik na rin kasi ako makatulog kagabi. Amen. So, dami kong ginagawa. Amen. Lalo na ng mga mensahe, nakakahilo. Amen. The testimony of the Bible. Wala na si Spirit dyan. Amen. Tanggalin na yan. Cross out the Spirit. Amen. Now listen carefully mga kapatid. Because this is very important. Kung yung Holy Spirit, ano nga kanina yung Holy Spirit? Internal witness. Tandaan nyo ha, ang Holy Spirit ay internal witness. Yung Word of God or the Bible naman ay ang external foundation. Sabihin nyo nga, external foundation. Kung kanina yung Holy Spirit, internal witness, yung Bible ay isa pa, ay tandaan natin yan ha. Yan yung external foundation ng assurance natin. Bakit nga ba ito mahalaga? Because sabi ko nga kanina, yung feelings, it is valid but it's not reliable. So our feelings can lie. Amen? Sinungaling. Amen? Hindi mapagkakatiwalaan. But the Word of God never lies. Bakit? The Word of God is the truth. Amen? Si ultimate truth teller. Yung feelings natin, pabago-bago. Amen? May araw na mahal mo siya, may araw na hindi mo siya mahal. Amen? Sa isang relasyon ba, araw-araw mahal mo isang tao? Araw-araw feel mo na mahal mo siya? Oo daw, sabi ni Pastora. Oo daw, sabi ni Pastora. Amen? Pwede. Amen? Pero not all the time you make it. Pero mga time kasi syempre you feel na medyo distant, medyo magulo. May mga time, bakit feelings yan eh? No? Ayun. O sige, pwede. Naiinis pero mahal mo siya. Sige, nalaban din natin. Hindi ko na yun ipapasok. Talo ako. Amen? So, ganon. Amen? May mga araw na malakas ang pananampalataya mo. May mga araw na mahina. Amen? May mga araw na ganado kang mag-pray. Sino dito araw-araw ganado mag-pray? Alam niyo ba na ang prayer pinaka-nakakatamad gawin? Alam niyo ba, ang prayer pinaka-nakakatamad yang gawin? Amen, pero kailangan pa rin natin gawin. Amen? May mga araw na ganado tayo mag-pray, may mga araw na parang wala akong gana. Parang hindi mo feel na manalangin. Amen? At alam niyo ang problema, kung doon mo ibabase yung assurance mo, kung doon mo ibabase yung salvation mo, anong mangyayari? Magiging unstable ang buong Christian life. Amen? Andap ka. Magulo ka. Sabi mo sa katabi mo, magulo ka. Pero yung Word of God, ang salita ng Diyos, it is steady. Sabihin niyo, steady. Isa pa, steady. Fixed. At hindi nagbabago. Yun ang salita ng Diyos. Amen? Kung anong nakalagay sa Bible, it is finished. It is the final say. Amen? Walang doubt.
At sa John chapter 3 verse 36, malinaw ang sinasabi that he who believes in the Son has everlasting life. Kung sinong naniniwala sa anak ay may buhay na walang hanggan. Pansinin uli natin yung word. Sige, pasok tayo sa word. Pansinin natin yung word na has. Sabihin niyo nga, has. Hindi sinabi doon na will have someday. That he who believes in the Son will have someday eternal life. Hindi sinabi. Ang sabi doon, he who believes in the Son has eternal life. Hindi future tense. Amen? Hindi pa naging faithful ka na ng tuluyan. Hindi kapag perfect ka na. Hindi kapag pinapatunayan mo na yung sarili mo. Ano yung has? It is a present possession. Ibig sabihin, nasa iyo na. Amen. The moment that you have accepted Christ, that you believe in the Son, nasa iyo na. Sabi mo sa katabi mo, nasa iyo na. Ano yung tanongin, nasa iyo na? Sabi mo, nasa iyo na. Amen. Tatanong, nasa iyo na. Nagtataka yan. Baka mag-overtake yan. Ano sa akin naman talaga? Amen. No? It is a present possession. Ibig sabihin, the moment a person truly believes in Christ, eternal life is not something he is waiting for. Amen? It is something he already has. Nasa atin na. Nasa iyo na. Amen? Ganun din sa John chapter 5 verse 24, sabi dito, is passed from death unto life. O yun naman, past. Sabihin nyo, past. Ibig sabihin, present. Hindi, past na. Past tense. Amen? Hindi sinabi na passing, hindi sinabi na will pass. Ang sabi doon, past. Nangyari na, tapos na, kompleto na. Amen? It is finished. Amen ba? This means salvation is not a process na inaabot mo pa. Amen? Amen ba? O di kaya, inaasa mo pa na matapos. But it is a completed transaction in Christ. Nasa iyo na. Amen. Are you still there? For example, kapag bayad mo na ang isang utang, hindi mo na yan babayaran araw-araw. Hindi mo na yan babayaran monthly. Bakit? Bayad na nga eh. Tapos na na. Amen ba? Kasi dito rin nagkakamali yung marami. They base their assurance on daily performance. Amen? Na kapag magaling sila, ay, ligtas ako. Amen? Kapag marami ang binigay ko, ligtas ako. Kapag marami akong sinerva ng ministry, ligtas ako. Amen? Marami nagtatanong, may kasala ako? Ay, baka hindi na ako saved. Amen? Hindi ako nakapag-pray today, baka nawala na yung salvation ko. Hindi ako on fire ngayon, baka peke ako. Maraming ganyan. Amen ba? Amen ba? At dahil dito, yung buhay Kristiyano nagiging parang roller coaster. Sino na nakasakay sa roller coaster? Amen? Ano ba ang roller coaster? Taas, baba. Paikot-ikot lang. Secure ngayon, duda bukas. Pero ang Bible, malinaw yung sinasabi. Your assurance is based on what Christ did. Ano bang ginawa ni Jesus? Amen? Hindi sa kung ano ang nararamdaman o ginagawa mo daily. Amen? Sabi nga sa Romans chapter 10, verse 9 to 10, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Amen. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Hindi sinabing you shall maybe saved. Amen? Hindi rin sinabi doon, you shall be saved if you stay perfect. Or if you will be perfect. Amen? It is a declaration. Sabi nyo ma, declaration. Amen? So if a person has genuinely confessed and believed, not just outwardly, amen, but from the heart, then salvation is His present reality. Ligtas ka na. Sabi mo sa akin mo, ligtas ka na. Amen? Ngayon linawin uli natin. Ito naman tayo. Linawin natin.
Hindi ibig sabihin ito na okay lang magkasala. Amen? Hindi ito lisensya para maging careless. Amen? But it means your failures do not cancel what Christ has already accomplished. Amen? Kasi alam niyo, merong doktrina ngayon, yung tinatawag na, ano tawag dito? Yung OSAS, once saved, always saved, yung mga extreme, ano pa ba? Meron pang doktrina eh, nakalimutan ko tawag eh. Alam niyo yun? Kung gano'n yung doktrina, yung pinaniniwalaan ninyo, shoot kayo sa impyerno. Amen? Bakit? Kapag nagkasala, pag tinanggap mo ang Diyos, you believe, you confess that Jesus Christ is Lord, tinanggap mo na siya sa puso mo, pag nagkasala ka, okay lang, mamuhay ka sa kasalanan, tapos pag namatay ka, ligtas ka, bagaling mo naman. Amen. Grabe naman yun. Ganun ang doktrina. Hindi ko na sasabihin kung kanino alam nila yan. Ganyan ang doktrina nila. Amen. At kapag ganyan ang pinaniniwalaan natin, for sure, shoot na shoot at diretso tayo sa India. Amen. Hindi po ang grace o yung salvation, yung pagpapatawad sa iyo ng Diyos, na lisensya. Hindi yan lisensya para magpatuloy ka sa kasalanan. Amen? It is for you to stop sinning. Amen? Binigyan ka na ng Panginoon. Amen? At yan naman, yung ginawa mo o yung nagawa mong pagkakamali, hindi rin yan ika-cancel agad kung ano yung ginawa sa iyo ng Diyos. Amen? Pero huwag kang magpapatuloy sa ginawa mong kasalanan. Kapag nag-repent ka, iwan mo na. Hindi yung babalik-balikan mo pa. Amen ba? Kasi kapag ganyan ang ginawa mo, then wala na, cross out na to. Amen? Cross out mo yan. Amen? Kapag dumating yung doubt, yes, it will come. Pero hindi mo ito sasagutin gamit ang feelings mo. Amen? You don't say, feel ko saved ako today. Feel ko na sa akin ang banal na Espiritu today. No. You will answer doubt with the Scripture. Amen, with the Word of God. Amen ba? You say, nasabi ng Word, I have. Sabi niyo, I have. I have eternal life. Sabi ng Word, I have passed. Sabi niyo, passed. From death to life. Sabi ng Word, if I believe, I am saved. Amen. Panlaban lagi natin sa temptation, sa tukso, sa doubt ay ang salita ng Diyos. Amen ba? Doon ka kakapit. Sabi sa tabi mo, kumapit ka sa salita ng Diyos. Amen? Because real assurance is not built on how you feel, but it is built on what God has said. Ano ba sinabi ng Diyos sa'yo? Amen ba? Tandaan natin ito. Kung ang foundation mo ay feelings, madali yang magbago. Babagsak ka. Amen? Pero kung ang foundation mo ay ang salita ng Diyos, kahit anong doubt ang dumating, mananatili kang matatag. Amen. Are you still there? So number 3. Ano yan? So bakit nandiyan yan? Amen. So number 3. Diba sabi ko sa inyo eh, naantak na ako kagabi. Ang layo pa nun eh. Amen. Number 3. Love for God's family. Mahal mo ba yung kasama mo? Mahal mo? Amen. Mahala, hindi mahal-mahalan. Amen. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 14, we know that we passed from death unto life because we love the brethren. Bakit lang? Kasi mahal mo yung kapatiran mo. Mahal mo yung kapatid mo. Amen. Kahit nakakairita yan, kahit nakakainis yan, mahal mo pa rin yan. Amen. Amen. Pansinin nyo yung phrase ulit. Gamitin ulit natin yung phrase. Ang sabi doon, we know. Ano daw yun? Alam mo. Alam mo? Alam natin. Amen. So, ibig sabihin, hindi ito guessing. Hindi ito naghuhula. Hindi ito feeling. But it is certainty. Sabi niyo, certainty. Amen? Yun na. Alam mo na mismo. At yung basihan ng certainty na yun ay hindi lang internal feeling, kundi isang visible, pasensya na kanina pa napipinutin. Ito ay visible evidence, and that is love for the brethren. Dapat nakikita ang mahal mo yung kapatid mo. Amen. Are you still there? Amen. You need to love your other believers and also yung mga tao sa labas, mahalin mo. Amen. Amen. Sige. Amen. Now, bakit ito mahalaga?
Bakit mahalagang mahal mo yung kapatid mo? Amen? Because love for God's people is not natural from a sinful heart. Amen? Hindi yun natural sa isang pusong makasalanan. Sa isang pusong nandun pa rin sa dati. Sa kaaway yan eh. Amen? Kung before salvation, kung iisipin natin honestly, no, madali kang mairita sa kapwa mo believers. No? Minsan judgmental ka pa. Amen? Wala kang desire for fellowship. Amen? Dati walang desire for fellowship mga tao. Ito may nakikita ko na you already have the desire for fellowship. Amen? Nandito na, dumadami na kayo. Amen ba? Amen! Amen! Sana marami pang magkaroon ng desire for fellowship. Amen! 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 Amen? No? Church feels optional. Kapag kailangan ko lang, kapag mahina ko, doon ako punta sa church para lumakas. Amen? Or minsan, church feels boring. Amen? Bakit? Because wala kang shared spiritual life with the congregation or with the brethren. Amen? Hindi ka connected eh. Yes, pwede kang sumama, pwede kang umaten, pero deep inside, wala talagang connection. Amen? Maraming ganun. So, ang mangyari, parang ka pa rin outsider looking in. Amen? Are you still there? Pero after salvation, hindi ibig sabihin na perfect ka na. Amen? Wala perfecto sa atin. Amen ba? Hindi ibig sabihin na wala ng misunderstanding, wala ng conflict. Meron. Amen? Meron. No? But something changes. Hindi man dramatic, pero totoo. Na suddenly magkaka-desire ka na to have fellowship. Na-appreciate mo na yung spiritual conversation. Hindi ka na-satisfied sa shallow lang. Gusto mo na ng usapang malalim pagdating sa salita ng Diyos. At napapansin mo, parang nakatrap ka na sa mga taong mahal na mahal ng Panginoon. Amen. Bakit? Because you now share the same life. Pareho na kayong may Holy Spirit. Pareho na kayong may bagong puso. Sino dito may bagong puso na? Amen. Pareho na kayong may bagong direksyon. Amen. Amen ba? Even when believers hurt each other, magkasakitan man tayo dito kasi hindi yan mawawala eh. Amen? Hindi mawawalang magkaroon ng away or alitan or hindi pagkakaunawaan. Hindi yan mawawala. Amen? Kahit may conflict. Amen? Kung tunay kang saved, kung tunay kang ligtas, hindi mo kayang tuluyan na i-cut off yung pagmamahal mo sa kanila. Amen? Kahit magkaroon kayo ng problema niyan, mahal mo pa rin yan. Sabi ni nanay kanina, di ba? Tama nga. Mag-away man kayo, mahal mo pa rin yan. Dapat mahal mo pa rin yan. Amen, hindi kayo nag-iiwasan o nag-iiwasan. Amen ba? Amen, kaya kung may iniiwasan ka pa rin dito, lapitan mo na sa Sunday. Amen, sabi mo na, say sorry to each other, sabi mo mahal kita. Amen? Don't cut off the love. Amen? Kasi may hila pa rin yan pabalik eh. May desire pa rin yan for reconciliation. Amen? May longing pa rin for unity. At yun ang ebidensya ng bagong buhay. Kaya nasabi sa 1 John chapter 4, verse 7, Beloved, let us love one another. Amen? For God is love. Amen? Ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal sa kapwa mananampalataya ay hindi lang personality. Ito ay galing sa Diyos. Amen? Amen? And number 4, listen na natin, oras na pala. Number 4, pakibasa. Ang tao Sabi sa inyo eh, ang dami naman yan. Sige, number 4, pakibasa. desire to obey God's commands. Is it your desire? Desire niyo na ba yan? Na sumunod sa Panginoon? Amen? Sabi sa 1 John chapter 2, verse 3, Hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. Totoong alam natin, at totoong kilala natin siya kapag ano raw, sinusunod natin yung mga pinag-utos niya. Amen. Ba't sinuli natin yung phrase na we know? Alam natin. Ibig sabihin, meron ulit certainty. May assurance ulit. At yung evidence na ibinibigay dito ay obedience. Sabihin nga ninyo obedience. Pero kailangan ulit natin i-clarify na maayos dahil marami na namang nalilito dito. Amen, hindi ibig sabihin ng obedience na ito na kapag sumunod ka o sumusunod ka, kaya saved ka na. Amen?
Hindi ganun yun. Kasi maraming sumusunod, pero sa puso, hindi naman talaga yun ang motibo. Amen. Amen ba? Hindi porket sumusunod ka kaya saved ka. No. Ang tamang understanding dito sa obedience ay because you are saved, dahil ligtas ka na, you now desire to obey. Dahil ligtas ka na, nasa puso mo lang sumunod. Amen ba? Magkaiba yun. Because if you reverse it, kapag baliktad natin yun, kung iisipin mo na ang obedience, ang dahilan ng salvation mo, amen, mapupunta ka sa legalism. Sabihin nga ninyo, legalism. Magiging legalistic ka na. Amen? Iisipin mo na kailangan mong i-earn. Amen? Kailangan mong paghirapan yung salvation mo through performance. Yun ang legalism. Amen? Pero ang tinuturo ng Bible, salvation comes first. Amen ba? Naunang kaligtasan. Ano sabi sa Ephesians? No? For we are saved, ano? By grace, through faith, and it is not by your own doing, it is the gift of God through Christ, so that no man should boast. Ano yung sumunod? For we are His workmanship. Kasunod na yun. Amen? Para ano daw gumawa ng mabuti. Amen? Kaya masabi ko, hindi na tinuturo sa ibang religion, gawa ka ng mabuti, maliligtas ka. No. Gumagawa ka ng mabuti kasi ligtas ka na. Amen? Basahin niyo Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Amen? Para gumawa ng mabuti, ligtas ka. Amen? Magkasunod yan. Mauuna dapat ang kaligtasan. Amen pa? Amen? Before salvation, malinaw yung description din ng Romans chapter 8, verse 7. Sabi dito, the carnal mind is enmity against God. Ibig sabihin dito, ang natural na puso ng tao ay laban sa Diyos. Amen ba? Hindi lang yan neutral, but against. Hindi mo gusto yung will ng Diyos. Hindi ka naturally attracted sa commands niya. In fact, minsan naiirita ka pa sa idea na may authority ang Diyos sa buhay mo. Ganyan tayo nung wala pa tayong Diyos. Nung hindi pa tayo ligtas. Kaya before salvation, ayaw mo mag-submit. Amen? Ayaw mo ng restrictions. Gusto mo ng sarili mong will yung masusunod. Amen? Amen ba? Pero after salvation, dapat may nababago sa loob. Amen? You struggle, mahirap man, nag-struggle ka man, yes. You fail, yes. Pero may moments na nadadapa ka, yes. Pero may isang malaking difference. Hindi ka na komportable sa disobedience. Amen ba? Hindi ka na mapapalagay kapag hindi ka sumunod sa Diyos. Amen. Because may conviction. May inner battle. May desire na itama, ayusin at i-align ulit yung buhay mo sa kalooban ng Diyos. Kaya nasabi, di ba, in John chapter 14, verse 21, sabi ni Jesus, He who has my commandments and keeps them it is He who loves me. Mahal ako. And he who loves me will be loved by my Father. Ang magmamahal sa akin, mamahalin ng Ama ko, and I will love him and manifest myself to him. Kung totoong mahal mo ang Diyos, sumunod ka. Amen? Kung totoong mahal mo ang Diyos, susunod ka. Kahit mahirap. Kung talagang mahal mo ang Diyos, susunod ka kahit ayaw ng laman mo. Amen. Sino dito mahal ang Diyos? Sabi mo sa akin mo, sumunod ka. Sumunod ka. Pansinin niyo mabuti yung sinabi sa Bible. Hindi sinabi ng Diyos that He that keeps them perfectly. Kung sinong perfecto. Hindi niya rin sinabi kung sinong hindi nagkakamali. Ang emphasis, ayan, dyan yun na ilagay yun, kanina. Ayan. Ito yung emphasis. Ang tunay na nagmamahal kay Kristo ay may puso na gustong sumunod. Amen. Because obedience is not about earning God's love. It is a response to God's love. Amen ba? At hindi yan legalism. Amen? Hindi ito checklist. Hindi ito kailangan kong gawin para tanggapin. Masisira ko pa, di ba? Ayan, gumagana pa. Amen? Hindi yan, mga kapatid, hindi yan kailangan kong gawin ito para tanggapin ako ng Diyos. Instead, it is tinanggap na ako ng Diyos kaya gusto kong sumunod. Minahal niya na ako. At ito yung magiging response ko bilang pagmamahal ko rin sa Kanya. Amen. Are you still there? And that's difference. And number 5,
And number 5, pakibasa mga kapatid. Transformation of lives and hearts. Transformation of life and desires. So 2 Corinthians chapter 5 verse 17, malinaw ang declaration. If any man be in Christ, he is a new. If any man be in Christ, he is a new. He is a new creation. Pansinin mo, hindi sinabi na he is an improved version. Amen? Hindi doon sinabi na medyo nagbago. Hindi doon sinabi na nag-adjust lang. Anong sabi? He is a new creation. Bago. Amen? Hindi lang basta nag-improve. Amen? Hindi lang basta gumaling. Bago. Sabi ko sa katabi mo, bago ka na. Sabi, bago ka na, hindi magbago ka na. Sabi ko sa katabi mo, bago ka na. Amen. Amen. At sabi ko, new creature. Ibig sabihin, ang salvation ay hindi lang external exchange. Amen? Hindi lang behavior modification. Hindi lang pag-aayos ng buhay natin. But it is internal. Sabihin mo, internal. It is internal transformation. Na from the inside and out. Dapat may nababago sa loob at meron din nakikita sa labas. Amen ba? Meaning, may bago ng direksyon ng buhay mo, may bago ng desire ang puso mo, may bagong perspective ka na sa lahat ng bagay. Amen? At gusto kong i-breakdown ito sa tatlo, no, na specific evidences ng transformation. Number 1, ay letter A, masabi dyan. Desire to repent. No? Isa sa pinakaunang pagbabago ay kung paano natin tinitingnan ang kasalanan. Amen ba? Dati kasi okay lang eh. Minsan proud ka pa. Kasi mas malaki naman ginawa niya eh. Ito na naman kinuha ko. Kasi inaway niya ako kaya inaway ko eh. Okay lang sa'yo. Minsan gina-justify mo pa. Na ganito lang talaga ako. Wala namang masama. Tanggap naman ang mundo. Amen? Normal lang yan. Pero kapag ikaw ay naka ni Jesus na, sino ito naka ni Jesus na? Nag-iiba yun. Amen? Hindi ka na dapat magtento doon. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magkakasala. Magkakasala ka pa rin. Amen? Magkakasala pa rin tayo. But the difference is hindi ka na proud sa kasalanan. Hindi ka na komportable sa kasalanan. Amen? Hindi mo rin dinidefend. Hindi mo rin ipagmamalaki. Instead, you will feel conviction. Sino dito nakaka-feel pa ng conviction? O buhay pa. Amen? You acknowledge conviction. Amen? You desire to turn away from that sin. Amen? Amen? That is repentance. Sabihin niyo, repentance. Kasi dito, marami na naman nagkakamali. Akala nila na yung repentance ng Lord, so, tapos na? Sorry lang? Pagkapatawad, ano ulit? Tapos ulit, Lord, sorry. That's not repentance. That's cycle. That's not repentance. Amen? Niloloko ko lang yung sarili. Amen? Kapag humihingi ka ng tawad, pero pinapaulit-ulit mo yung ginagawa mo, niloloko ko lang ang sarili. Amen? Because true repentance ay hindi lang sorry. It is not only asking for forgiveness or for pardon, but it is turning of the heart. Sabihin nyo turning of the heart. Turning of the heart. Nababago ang puso. Amen ba? Kapag pinatawad ka na ng Diyos sa kasalanan mo, huwag kang balikan. Amen. Amen. You don't justify sin anymore. You fight it. Sabi mo, fight it. At kahit minsan matalo ka sa laban, hindi mo i-celebrate yung kasalanan. Amen? Hindi ka nagsisettle doon. At yun ay malinaw na may transformation sa loob. Letter B, pakibasa. Abiding peace. Sabi sa Romans chapter 5 verse 1, being justified by faith, we have peace with God. Ngayon linawin natin ito. Yung peace na ito ay hindi ibig sabihin wala ka ng problema. Amen ba? Amen ba? Hindi ito ibig sabihin na magiging smooth na yung buhay mo. Amen. Because even believers go through trials, through struggles, through suffering. Amen? So, totoo lang mas malala yung nararanasan ng mga believer na yun. Amen? Kesa sa dating hindi ka pa naniniwala. Amen ba? Mas ano sinusubok mo yun? Bakit? Kasi kakampi mo na yung Diyos. No, dati kakampi mo, demonyo. Hindi ka sinusubok. Amen? Kaya ngayon, mas lalo kang tinatarget. Bakit? Kasi dati magkakampi kayo, ba't ka natargetin? Amen?
Yun ang katotohanan. Nakakatawa man, but that's the truth. Amen? At tinutukoy na peace dito sa Romans is peace with God. Sabi mo nga, peace with God. Amen? Na before salvation, kung hindi mo napapansin, may tension sa relationship mo with God. Amen? May guilt, may distance, may takot. Amen? Pero after salvation, dahil justified ka na, then made righteous in Christ ka na restore na ang relationship mo with God. Amen? At dahil doon may kapayapaan na pumapasok sa puso mo. At tandaan natin na, again, yung kapayapaan na ito, hindi lang ito emotional na calm. Amen? Pero may settled assurance ka na okay ka na sa Diyos. Amen ba? Na hindi ka kaaway ng Diyos. Amen ba? Na tinanggap ka na ng Diyos. Amen ba? Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Na kahit magulo ang paligid, may stability sa loob mo. May kapayapaan sa loob mo. Di ba nga yung sa war, hindi na natin mahihiling pa na, Lord, wala nang war. Amen? Hindi. Bakit? It is written. It is prophesied. Pero may kapayapaan tayo sa puso natin. Amen? May kapayapaan sa puso natin. Kahit magulo yung nangyayari sa mundo, kahit magulo yung government, kahit magulo yung nangyayari sa paligid natin, may kapayapaan sa puso natin. Amen? Amen ba? And that is abiding peace. Sabihin nyo mga abiding peace. And let us see, pakibasa. New view of eternity. Isa pang malinaw na transformation ay kung paano mo tinitingnan ang eternity. Amen? Before salvation, karamihan sa tao takot mamatay. Amen? Sino dito takot mamatay? Sino dito hindi takot mamatay? Gusto niya na? Hala, gusto niya na. Amen? Kasi hindi na kayo takot baka pwede na. Amen? Hindi pa tapos ang mission natin dito. Amen? Marami kasing tao, kung hindi pa sila embrace, amen, kung hindi pa sila, wala pa silang relasyon sa Diyos, takot silang mamatay. Amen? No? Ayaw pag-usapan yung eternity. Nakakapit lang sa present life. Yung mindset ay, the world is everything. My money is everything. Pero after salvation, nag-iiba na dapat ang perspective. Amen? Sabi niyo kanina, di ba? Kung dati, takot tayo mamatay, hindi na. Amen? Hindi na rin tayo natatakot na pabalik ng Diyos, Maranatha. Amen? But we are excited. Amen? That the Lord is about to come. Malapit na. Ang dami ng prophecy na natutupad. Amen? Tulog pa ba tayo? Amen? Nandiyan na, pinapakita na ano naman nangyayari. Kaya sabi ko sa katabi mo, gumising ka na. Magpanyuyog ka na. Gising-gising, huwag nyo nga hayaan, pabutan kayo ng Diyos tulog. Umihiling pa. Amen, maiiwan. Hindi ka lang natuloy, nakikita kita dito Amen. Gumising na tayo. Amen. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Ibig sabihin, may certainty ka sa future mo. Amen. Yung future mo na naka-ankla na yan sa Panginoon. Hindi mo man alam lahat ng details, pero sigurado ka sa destiny mo. Sigurado ka saan ka paroroon. Saan ka mapupunta pag namatay ka. Sino dito sigurado na? Sino dito sigurado sa langit? Amen. Amen. Kaya imbis na matakot ka sa kamatayan, magkakaroon ka ng hope. No? Bakit? Hindi ibig sabihin na excited ka na mamatay. Na-ready ka na mamaya. Amen, hindi. Hindi niyo tinutukoy natin na hindi ka natakot mamatay. Ang tinutukoy dito is that you are no longer enslaved by fear. Amen? Na alam mo na that this life is not the end. Amen? Kaya hindi ka nakakapit lang sa mundo. Na hindi ito ang ultimate mo. Na hindi ito ang source ng identity mo. Na hindi ito ang pinanghahawakan mong security. Kasi kung sa mundo makahawak, magulo ang mundo. Magulo pa rin. Amen, sabi ko sa kanila, huwag kang magulo. Because you know na may mas higit pa. Amen? Hindi ito yung permanent na natirahan natin. Amen? This is not our dwelling place. Amen? Doon tayo nakatira. Uuwi tayo doon. Amen? May eternal dwelling tayo. May buhay tayo na walang hanggan. Amen ba? So when you put it all together, ang transformation na ito ay repentance, peace, and eternal perspective at hindi ito
improvement. Ito yung ebidensya na ang tao ay na kay Jesus na. Amen ba? And number 2 is result of assurance. Results of assurance. Kapag malinaw yung assurance natin, hindi lang ito nagbibigay ng confidence. Binabago nito yung buong takbo ng buhay natin. Amen? Kasi tandaan natin, kung isang tao laging nagdududa sa kanyang kaligtasan, amen, hindi siya makaka-move forward spiritually. No? Atras balik ka. Para ka laging nasa starting point. Laging back to zero. Amen? Ganun ang mangyayari kapag lagi ka nagdududa sa kaligtasan mo. Amen? Pero kapag malinaw na sa iyo na ikaw ay na kay Kristo, doon nagsisimula ang growth, stability, and spiritual strength. And number 1, sabi dyan, first result. Pakibasa. Stability in the Christian life. Sabi sa Hebrews chapter 6 verse 19, which hope we have as an anchor of the soul. Ang illustration dito na ginamit ay anchor. Sino dito alam ang anchor? Amen. Anong trabaho ng anchor? Kala ko magbalita eh. Amen. Anong trabaho ng anchor? For example, sa barko. Di ba? Ayan, ang ating manlalaya. And then, ang angkla. O yan, ang angkla yung Tagalog. Anong trabaho? Amen. So, stability sa gitna ng dagat. Yung barko, stay put lang. Amen. Hindi ka nalalayo, hindi ko saan-saan mapupunta. Amen. So, yun yung trabaho ng anchor. Pinipigilan ito yung barko na tangayin ng alon. Amen. Ganun din ang assurance sa buhay natin bilang Kristiyano. Kapag wala kang assurance, mapapansin mo, paiba-iba yung spiritual life mo. Konting problema lang, natitisod ka na. Konting correction lang sa'yo, aalis ka na. Tisod ka na. Galit ka na. Amen. Konting struggle lang, gusto mo nang sumuko. No? Konting pagod lang, quit na. Kapag nagkasala ka, pakiramdam mo, wala ka na ng pag-asa. Yan, kapag hindi ka naka-anchor sa Diyos. Na parang yung faith mo nakadepende sa sitwasyon. No? Pero kapag assured ka na, hindi ibig sabihin wala nang struggle, may alon pa rin. Amen ba? Hindi ibig sabihin nun na hindi ka na matatapat. Pero ang difference, hindi ka na matatangay. Amen, hindi ka matatangay ng alon. Mananatili ka parang isang barko na nakababa ang angkla. Amen? Stable ka kahit may laban. Kahit mahina ka, hindi maalis ang Diyos. Kahit may doubt na dumating, hindi ka tuloy ang bibitaw. Bakit? Because may anchor ka. Sabi mo sa tabi mo may anchor ka. Sabi mo na kay Kristo ako. Hawak niya ako. Yun ang assurance natin. Number 2, pakibasa. Number 2, ano sabi dyan? Effective prayer life. Isa pa sa malinaw na resulta ng assurance ay pagbabago sa prayer life mo. Amen? Kapag hindi ka sigurado sa relasyon mo sa Diyos, lalapit ka sa Kanya na parang stranger na. Amen? Tinisip mo, tatanggapin ba ako? Pwede ba akong lumapit? Karapat-dapat ba ako ngayon? Amen? May hesitation, may takot, may distance. Pero kapag sigurado ka na ikaw ay anak ng Diyos, nagbabago yung approach mo. Amen? Sabi nga sa Luke 11 verse 2, sinabi ni Jesus, di ba? Our Father. Ano raw? Our Father. Hindi niya sinabi, our distant God, our unreachable Lord. He said what? Father. Tatay. Ibig sabihin, ang prayer, hindi lang ritual. It is relational. Amen ba? Sabihin nyo, relational. Amen? Kapag may assurance ka, hindi ka natatakot na nahihiyang lumapit sa Diyos. Hindi ka nagdadalawang isip na mag-pray. Amen ba? Hindi ka nagdadalawang isip, pati ba ako ng powerhouse sa hindi? Hello! Sino dito nagdadalawang isip umattend ng prayer? Wala. Kailan ba susunod na prayer? Tuesday. May picture yan. Amen? Magdalawang isip panalangin. Bukas may panalangin pa. Lahat pa nandun na. Ay, sa Sabado pa. Amen. Ang lahat pa nakalista na. O wala pa. Nakikita namin mga kapatid, amin kayo ng amin dito. Pero wala naman kayo sa prayer. Magtaka kayo. You want to be saved? Pero hindi ka na nanalangin. Ba? You're very good. Start, tatahan ka. Amen? Ang totoong ligtas, may panalangin. Epektibong manalangin.
Amen ba? Amen ba? Dumami tayo with confidence. Not because perfect ka, but because of Allah. Amen? Yung powerhouse is very important. Amen ba? Importante. Hindi pwedeng mananalangin ka lang on your own. Mas makapangyarihan yung panalangin. Kasama mo yung kapatid mo. Kasama mo yung kapatiran mo. Kung may trabaho ka, it's okay. We understand that. Kung may pasok, it's okay. We understand that. Pero kung wala kang ginagawa sa bahay mo, kasi hindi ka pupunta dito, free ka naman, pero wala ka dito. Kung sa panalangin, hindi ka makapunta, sa langit pa kaya. Ang sakit, no? Kung sa church, hindi ka makapunta, gusto mo sa langit pupunta. Mas mataas yun. Mas malayo yun. Dito sasakay ka na ng jeep, tricycle, lakad. Amen ba? Ba't ako napunta doon? Sorry. Huwag niyo akong babato eh. Amen? That's what I'm saying. If I am preaching, hindi niyo maririnig sa akin kung ano yung gusto niyo marinig. Amen? Kung ano yung kailangan niyo marinig. Okay lang kayo? Are you still there? Pasensya na. I'm very sharp on words. Kailangan ko ng lahat ng Kristiyano. Kasi alam niyo, ang dami ng Kristiyano mahina. Bakit binibaby? Amen? Ang assurance nagbibigay sa iyo ng boldness of prayer. Dapat malakas kang panalangin. Dapat sumasama ka sa panalangin. Amen ba? Amen ba? Number 3. Bilisan na lang natin. Number 3, pakibasa. Authority over the enemy. So kung wala kang panalangin, wala ka rin authority over the enemy. Pasok natin yan. Amen? Amen? Ito yung isa sa pinaka-importante o pinakamahalagang assurance o resulta ng assurance ay ang spiritual authority. Sabihin mo, spiritual authority. Lalo na sa laban sa kaaway. Amen? Sa Colossians chapter 3 verse 3 sinasabi, "For you are dead and your life is hid with Christ in God." Ibig sabihin, ang identity mo ay secure na kay Jesus. Amen? Nakatago na ito sa Kanya. Amen? Hindi na ito madaling dalawin o agawin ng kaaway. Amen ba? Ngayon, intindihin natin ito ulit. Karamihan sa attacks ng enemy, hindi physical. Amen ba? Hindi kanya unang aatakihin sa katawan mo, aatakihin ka niya saan? Sa isip mo. Unang-unang isip. Amen? Ano yun? Identity attacks. Kaya questionin ka niya, anak ka ba talaga ng Diyos? Sino ka ba talaga? Do you have the authority over me? Remember what happened to Adam and Eve? Amen? Ano muna sa kanilang tinarget? Identity. Amen? Kinwestiyon na nga. Alam niyo kaya ang daming maging ng Kristiyano, pasensya, sorry to say this, maraming Kristiyano napakahina. Bakit? They do not know their identity in Christ. Konting ano lang, konting tanong lang, questionin na ng kaaway. Did God really say? Sinabi ba talaga yan ng Diyos? Are you really a son of God? Mahal ka ba talaga ng Diyos? Isang tanong lang, bilang ka. Bakit di mo alam kung sino ka ba talaga? Amen? Sino ba tayo? Anak ng Diyos. Amen, anak. Amen, very good. That's the importance. Bata pa lang, tinuturuan na. Amen? Anak tayo ng Diyos, so act like one. Amen? Hindi na tayo talunan. Amen? We are more than conquerors in Christ. Amen? Kaya dapat kasama tayo sa camp. Ibasa ko na naman. Amen? Hindi ko yun dapat dito sabihin. Nandun ako ng 29. Amen? Amen ba? No? Dapat alam natin na dapat ang sagot natin sa tanong ng kaaway is I am Christ. Amen? Na kay Kristo ako. I am forgiven. I am a child of God. My life is hidden in Him. Amen? Because it is assurance is a power that transforms the way you live every day. Kapag alam mo, mababago ka. Amen? And point number 3, salvation and security. Amen?
So number one, bilisan na lang natin kung ano sa number one, ano sabi dyan? The promises of God. Unahin natin ang pinaka-foundation. Ang pangako nino? Nino? Ng Diyos. Sabi sa John chapter 10 verse 28, sabi ni Jesus, "And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Pansinin natin ang lakas ng statement. Amen ba? Napakalakas ng statement. Ang sabi doon, they shall never perish. Hindi na tayo mag-perish. Amen. Hindi sinabi na baka hindi ka mapahamak. No? Hindi na sinabi, depende kung kaya nila. Ang sabi doon, they shall never perish. Hindi mangyayari. Amen? It is absolute. Sabi nyo nga, absolute. Absolute. He is very sure. Amen? It is His promise. At lalo pang nilinaw, ano yung nilinaw doon? No man shall pluck them out. Walang kung sino man makakaagaw sa sa kamay ng Panginoon. Amen? Walang kalaban, walang gawa ng kaaway, walang sino man makakaagaw sa iyo sa kamay ng Panginoon. Unless kung ikaw mismo magkahangit ng kamay mo doon sa aagaw sa iyo. Amen? Kasi pa rin yung desisyon. Amen? It's your decision. Amen? Sabi ng Diyos, hindi ka maaagaw unless kung ikaw magpapaagaw ka. Amen? Ibig sabihin nito, hindi lang ikaw yung may hawak kay God. Si God ang may hawak sa iyo. Amen ba? At kung ang Diyos ang mahawak sa iyo, sino makakaagaw sa iyo sa Kanya? Ganun din sa Romans chapter 8 verse 38 to 39, sabi nito, "For I am persuaded that neither death nor life, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God." Walang exception, walang footnote, walang condition na nakalagay doon. Nothing can separate us. Sabi mo, nothing can separate me to the Lord. Hindi sinabi na maliban na lang kung mahina ka. No, maliban na lang kung nagkamali ka. Na sinabi, that's assurance. Amen? Maliban na lang din kung talaga. No, maliban na lang din talaga kung ikaw mismo magpapaaga. At dito natin makikita mga kapatid. No, that salvation is secured by God's power and not by human strength. Amen. Number 2, bilisan na lang natin. The responsibility of man. Sabi sa Hebrews chapter 3 verse 12, "Take heed, makinig kayong mabuti mga kapatid, lest there be in any of you an evil heart of unbelief." Na may pusong hindi naniniwala. Amen? Yung phrase na take heed, ibig sabihin mag-ingat ka, makinig kang mabuti, maging alerto ka, huwag kang maging careless. Amen ba? Ibig sabihin nito, ang Christian life hindi passive. Hindi ito, save na ako, bahala na. Amen? Okay na ako kahit anong gawin ko. No! Ang tunay na faith ay nagpapatuloy. Sabihin mo, nagpapatuloy. That you will continue trusting. You remain in Christ, you guard your heart. Amen? Hindi dahil ikaw na nagsesecure ng salvation mo, kundi dahil ang tunay na believer ay may buhay na nagpapatuloy. Amen ba? Sabi mo sa akin, magpatuloy ka. Amen? Hindi lang ito. Ang mga kapatid, lagi natin tatandaan. And number 3, ano sabi dyan? The balance. Kaya paano natin pagsasamahin yung dalawang yung kanina, yung promises ng Diyos tapos yung responsibility ng tao. Sa Philippians chapter 2, verse 12 to 13, pakibuksan ng Bible, maganda to. Sabi dito, work out. Sabi nyo, work out. Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do. Pansinin nyo, sinabi doon, work out. Hindi sinabing work for. Amen, work out. Hindi ka nagtatrabaho para maligtas. You are working out what is already inside you. Amen ba? Bakit? For it is God which worketh in you. Ibig sabihin, God works in you. Sabi mo, God works in me. God works in me. And you live it out. Sabi mo, I live it out. Amen? God works in you and you live it out. Amen ba? Hindi ito contradiction. Hindi ito dalawang magkalaban na idea. It is partnership. Sabi nyo nga, partnership. Amen? Ang Diyos ang nagbibigay ng desire ng lakas at ng pagbabago sa loob. At ikaw naman ang nagre-respond sa pamamagitan ng pagsunod. Amen? Magre-respond ka sa pamamagitan ng pagpapatuloy at paglakad sa Kanya. Ang tunay na mananampalataya,
secure sa Diyos. Pero dapat hindi careless sa buhay. Sabi ko nga kanina, hawak ka nga ng Diyos pero ikaw, decision mo yan kung magpapabaya ka. Decision mo yan kung magpapahatak ka. Decision mo yan kung aalis at lalayo ka. Sabi sa katabi mo, don't be careless. Be confident. Pero wag kang complacent. Amen? Be confident, but not complacent. So in conclusion mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 1 verse 2, hindi yan yun. Amen? At sabi doon, I know whom I have believed. Pansinin mo, hindi niya sinabi, nung sinabi ni Paul, hindi sinabi ni Paul na I feel, hindi sinabi ni Paul na I hope, hindi sinabi ni Paul na I think. Ang sabi ni Paul, I know. Sabi mo nga, I know. And that is assurance. Do you know that you are already saved? Amen. Again, do you know that you are already saved? Amen. You know. Amen. That is assurance. Hindi ito loud, hindi ito dramatic, hindi ito nakabase sa emosyon. It is settled. It is rooted. At saan ito nakabase? Hindi sa feelings, hindi sa performance, hindi sa seasons ng buhay. Nakabase ito sa salita ng Diyos. Hindi nagbabago. Nakabase ito sa Espiritu ng Diyos na nagpapatotoo sa loob. Amen? At nakabase ito sa ginawa sa word ni Kristo na kumpleto at sapat. Amen? Kaya ang tanong ngayon ay hindi, do you feel safe? Hindi yun ang tanong. Ang tanong dito, no, because feelings can change. Iwas tayo sa I feel. You feel. No. Amen? Because feelings can change. Ang tamang tanong, tatanungin ko kayo, is your faith truly in Christ? Again, is your faith truly in Christ? And is there evidence of His life in you? May nakikita ba? Amen? May nakikita ba sa'yo? May nakikita ba ang pagkilos ng Diyos sa'yo? Nakikita ba sa'yo si Kristo? Amen? Dahil ang tunay na assurance, hindi laging maingay. Amen? Pero dapat malalim. Sabihin nyo nga malalim. Hindi laging emotional, pero stable. Sabihin nyo stable. At higit sa lahat, ito ay nakaugat sa katotohanan ng Diyos. The Word of God. At kung ang assurance mo ay nakaugat kay Jesus, kahit anong dumating na daw, tayo po tayo lahat mga kapatid. Kahit dumating ang doubt, kahit dumating ang struggle, kahit dumating ang failure, sabi mo sa katabi mo, manatili kang nakatayo. Sabi mo sa katabi mo yan, manatili kang nakatayo. Kahit anong nangyari sa buhay natin, dapat manatili tayong nakatayo. Manatili tayong nagpapatuloy. Amen? So tanong ko sa inyo, are we saved? Are we saved? Then act like you are saved. Kumilos ka, naligtas ka na. Alam niyo mga kapatid, ang kaligtasan, hindi dapat natin may naghihirapan. Tinanggap natin yun. Libreng regalo ng Diyos. Ang regalo ba pinaghihirapan bago tanggapin? Hindi. What you only need to do is what? To receive, to accept, to embrace, and to thank the one who gave it to you. Amen ba? So tonight, we will receive kung hindi mo pa natatanggap. Amen? So kung dahil natanggap mo na, anong gagawin natin? Kapag tumanggap ng regalo, ano? Magpapasalamat. So tonight, we will thank the Lord. Amen? Let us bow down our heads. Thank the Lord that you are already saved. At sa buhay mo na ligtas na, ipanalangin mo na magpatuloy ka. Ipanalangin mo na makita sa iyo ng ibang tao yung kaligtasan na natanggap mo kay Kristo. At dahil ligtas ka na, huwag mong hayaan na ikaw walang ang ligtas, kapatid. Lumabas ka. I-share mo yung kaligtasan na natanggap mo. Amen? Don't be selfish. Be selfless. Humingi. I-preach mo yung kaligtasan sa labas. Surya Ramakandere, Ishikudiro Usang, Riba Babakudiro Shakari Ramakandere, Sikari Ramakandere, Alena Sikuru Shondoro Karabasandere, Sikari Ramakandere, Rababakudiro Shikuru Sandere, Sikara Babaye, Rebe Shikuru Sandere, Sikari Ramakandere, Alena Sikuru Shondere, Kiri Ramakandere,
Hallelujah, Jesus. Oh, thank you, Abba. Thank you, Yeshua. We glorify you. We magnify you in this place. We exalt thee in the name of Yeshua. We thank you, Lord, for the salvation that you have freely given us. We thank you, Lord, dahil niligtas mo kami. Salamat, Panginoon, dahil binago mo kami. Salamat, Panginoon, dahil inayos mo ang puso namin. Salamat, Panginoon, na dahil sa kaligtasan ibinigay mo sa amin, makakagawa rin kami ng mabuti sa iba. Salamat, Panginoon, na dahil niligtas mo kami, kikilos din kami para ang iba'y maligtas din. Lord, we thank you for this night. Thank you na sa kaligtasan na binigay mo sa amin, the Holy Spirit continually dwell in our hearts. In the name of Yeshua, I pray that all of us, we are claiming, we know, Lord, that we are saved. We are saved, Lord. It is assured. We already have the assurance. So we need to act like we are saved. We need to act as saved. Nakikilos kami, Panginoon, na nakaangla yung identity, yung assurance namin sa salita mo. Na nakaangla yung assurance namin, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu at sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. That it is finished. It is completed, Lord. Wala na kami kailangan paghirapan pa. Ang kailangan lang namin ay magpatuloy. Wala na kami kailangan patunayan pa. Ang kailangan lang namin ay sumunod. Wala na kami kailangan pang anong gawin upang ma-receive yung salvation dahil magmula ang tinanggap ka namin. Naniwala kami sa iyo, kami ay naligtas na. Maraming salamat, O Diyos. Magkasala man kami, madapaman kami, magkamali man kami, we know that you are our Father who will help us to stand again. You are the Father, Lord God, na patuloy kami sasamahan, patuloy kami babaguhin. We ask for forgiveness, and that forgiveness is not the license to sin again, but it is to embrace your grace and to stop and refrain from sin. Lord, we pray in the name of Yeshua. Patuloy mo, Panginoon, alisin ang doubt, alisin ang fear, alisin ang confusion, Lord God, sa puso ng iyong mga anak, na hindi na nila tanungin kung ligtas sila. Because they already know, they must know that they are saved. I pray in the name of Yeshua that in every works of the enemy, voices of the enemy, Lord God, it will not prosper. For it is your voice whom we listen. It is your voice ang naririnig namin at susunod kami sa salita at sa pinapagawa. Hindi magtatagumpay ang kaaway sa amin dahil ikaw at ang iyong salita, Panginoon, ang aming kalakasan, ang aming panlaban, ang aming assurance, Lord God. And we thank you that we have already finished this doctrine, Lord God, the doctrine of salvation, Lord God. And the next we will embrace the doctrine of your Holy Spirit, Lord. Thank you, Lord, for the lives of your people. Lahat ng natutunan, lahat ng narinig namin, Panginoon, patuloy na maitanim sa aming puso na walang gawa ng kaaway ang makakaalis nito sa amin, makakaagaw nito sa amin. Maraming salamat, Lord God, for the assurance, for the love. Maraming salamat. Pagpalain mo ang bawat isa. Patuloy mong ingatan at samahan ng bawat isa. Manghina man ang bawat isa, palalakasin mo. Magpapatuloy kami, tatayo kami, Panginoon, at magpapakalag mo kami. Maraming salamat po. In the mighty name of Yeshua, and all the saints says, Amen and Amen. Amen.